pong hapon, inaanyayahan ko po na umattend, huwag po kayong mawawala. Alas 2, kasi may practice dito yung praise and worship. 2 p.m., may elders meeting po tayo sa baba. Inaanyayahan ko po, huwag po kayong mawawala. Sister Bibi Cantiga, Brother Henry, Sister Yoli, Sister Didi, si Christine, lahat ng elders po, yung 13, dapat pumatin. Si Christine Moro, si Tim Estrada, si Ana Gayares, Melissa Calvadores, Tia Susun, Gabi Acoba, Warren Susun, Randy Gayares, Ramir Calvadores, si Ayeng, si Sister Val, kung pwede, Pastor Stephen and Val, pwede kayo po muna ang pumunta sa Santorini for this time. Tapos si Pastor Joshua sa pinagsabiran kasi attend muna sila ng meeting mamaya. Si Mylene, ano ba si Mylene? Kung wala si Mylene, si Dan. Si Dan. So, kung may na-miss ako, pero 13 kasi itong elders na ito, wala naman si Sister Anita, so, yun. Ito po. At sa oras po ito, pasalamatan po natin ang Panginoon. Itong mga speakers na po ito na meron tayo, bagong bili po yan. At yan po ay babayaran natin in 3 months ng 8,000 plus. 8,500. Pero salamat doon po sa mga nagbigay na. May nauna pong nagbigay, kaya medyo gumaan-gaan. Babayaran po yan natin. At nakatuwa naman bago yung ating nating speaker. Sa oras na ito, nandyan ba si Kulot? Pasan si Chen? Wala? Akala ko aalis yun bukas. Ako kasi babalik. Kung matutuloy siya, okay. So, kung natin kaligdaan si Ched na ipag-pray, kasi alam niyo po, ang prayer po ng church is a very important, activity ng church. Kasi, we're not sending them as a worker, but a missionary. So, kung wala naman si Ched, ay pag-pray na lang natin pag-pray. So, this time, yun po, tinatawagan ko po si Pastor PN for the Word of God. God bless everyone po. Sige po. May Bible po tayo, makapagbukasan po tayo sa ating scripture din kanina, sa Hebrews 11, verse 8 to 9. At tayo po natin tumayo in respect lang sa pagbabasahan ng salita. So, basahin po natin Hebrews 11, verse 8 to 9. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham, siya ikaw sa ng Diyos ay pagpupunta sa isang sumunod nga siya na hindi niya alam sa kanyang pananampalataya. Matula na naging naging pinanagin sila sa kamarasay hanggang sa ganoon din pangalan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po isaglit na kami. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa napakagandang araw na ito na pinagalan niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil doon nga, Lord God, that we are celebrating your goodness, your faithfulness sa buhay namin, Panginoon, sa umaga ito. At doon nga, Panginoon, na karapat-dapat ka lang talaga na papurihan, pasalamatan at dakilain sa buhay namin. Lord God, sa umaga ito, as we study your word, Panginoon, tunay nga, Lord, we pray that the Holy Spirit ang tunay nga na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Buksan niyo po yung aming mga puso at isipan na sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ay tunay nga na ikaw ang makita po namin, ang iyong salita, ang mamutawi sa aming mga rema, sa aming mga puso at isipan. At tunay nga, Lord God, na ang aming Panginoong Jesus ang makita sa buhay ng bawat isa. Guide us, Lord. Tawagin niyo po sa lingkuran, tayo wala akong paalamang nagmumula sa aming sarili. Ang lahat ng ito ay mula sa iyong salita, Panginoon, at dapat mula sa iyong salita lamang, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, sa lahat-lahat pa, Panginoon, ikaw lang kumilos at mamuna. At
at ikaw ang makitaas sa aming kalagitnaan. We bless you, Lord. We honor you. We love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. So tayo po natin mga kapuna. And salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin na tulingan na araw-araw ay laging bago ang awat, habag at kabutihan ng ating Panginoon. At tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating biblical series, no? At nasa Genesis 12 tayo. Actually, ito po yung maganda pag naka-series kasi hindi mo na kailangan mag-isip ng topic kasi susundan mo na lang talaga yung Bible, di ba? So, kasi minsan, madalas yun yung problem ng mga pastors, mga preachers na i-preach mo. Pero sinusundan mo yung pagkakasunod-sunod ng Biblia, hindi ka na mag-iisip. At tayo po ngayon ay sa mga susunod pong panahon, susunod na mga buwan, ang magiging focus po natin ay yung buhay at karanasan ni Abraham. Okay? Abraham. And later on, papalitan yung pangalan niya, Abraham. So pag sinabi kong Abraham, isang tao lang po yun. Huwag po kayo malito. Kasi sa mga susunod chapter, makikita po natin kung bakit pinalitan yung name niya from Abraham to Abraham. So kung mapagpapalito man yun, pasensya na po. Pero same person, isang tao lang po. And again, very special si Abraham dahil sa pagkakatawag sa kanya ng ating Panginoon. No? Dahil dun sa calling na yun ng Lord sa kanya, sa covenant ng Lord sa kanya, ay naging very special si Abraham. One of his titles ay tawag sa kanya Patriarch. So next slide. So, pag narinig po natin yung salitang patriarch sa Bible, ang ibig po sabihin niyan ay any of those biblical figures regarded as fathers of the human race. Especially si Abraham, Isaac, and Jacob. And their forefathers or the sons of Jacob. So, ibig sabihin po, sila yung mga biblical figures considered as father of human race o yung father of faith natin. Sa pananampalataya, sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob. At dahil sa mga taong ito po na ginamit ng ating Panginoon, mga pinili ni Lord na gamitin to reveal and to fulfill His plan and purpose para sa sangkatauhan. So may mga special silang ginawa, no? May mga special na silang ginawa, may special na pinagawa sa kanilang Panginoon that will reveal His plan and purpose for mankind. And with that being said, pag-aaralan po natin yung buhay ni Abraham sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ay as we study his life through the Scripture, hanapin natin yung mga katotohanan na patungkol sa ating Panginoon. Also, pag-aaralan natin yung mga pwede natin matutunan. Diba? Siyempre, tao din sa Abraham. So, hanapin natin kung ano yung pwede natin matutunan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And of course, titignan natin kung paano ang buhay at karanasan ni Abraham is pointing toward our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ngayon pong umaga, at actually, pag sinamarize po natin ang buhay ni Abraham, may kita po natin yung life ni Abraham, ang central theme po niyan, or yung parang central na tema na umiikot ang kanyang buhay, ay, pag sinabi natin Abraham, ito po ay umiikot sa faith. Okay? Or sa Tagalog, ano Tagalog? Pananampalataya. Okay? So, napakabuti ng Panginoon kasi as early as Genesis, di ba biruin mo, Genesis pa lang. Sa unang book pa lang ng Bible, sa creation pa lang, sa forefathers, sa mga patriarchs pa lang, sa mga ninuno, di ba? Pinapakita niya na napakahalaga ng pananampalataya. Napakahalaga ng faith. Kasi sabi nga sa Hebrews 11, Verse 9, di ba? Anong sabi dyan? But without faith, it is impossible. Hebrews 11 lang, 6. Sabi. But without faith, it is impossible to please Him, the Lord. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sabi ng Scripture, kung walang pananampalataya, kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, imposible nakalugdan tayo ng ating Panginoon. So, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya sa
Kanya. So kahit, ibig sabihin nun po ng mga kapatid, kahit anong daming mabuting gawa, kahit gaano kagagandang sakripisyo at alay, diba? Kahit anong paraan ang gawin ng tao sa sarili nilang kakayanan, kung walang pananampalataya, kung walang faith, hindi pa rin ito kalulugdan ng Diyos. Hindi pa rin mapiplease yun. Ayaw pa rin yun ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung faith, yung pananampalataya, it is prerequisite. Kung requirement, it requires faith. Kailangan ng tao ang pananampalataya. At yun ang pinapakita ni Lord, ni Lord sa mga Israelite, no? Sa buhay ni Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga Israelites, may kita natin doon, sa pagbabasa natin, may kita natin, nire-reveal niya sa atin ngayon, sa panahon nila, sa panahon natin ngayon, at sa mga susunod pang panahon, na kailangan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Specifically, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? And from the time of Abraham hanggang ngayon, diba yun yung katotohanan na kahit kailan ay hindi mababago. Okay? Mamatay man tayo dito lahat, pumalit yung mga anak natin, yung mga apo natin, sa mga susunod na generation, yung katotohanan na yun, ang iyahayin pa rin nila sa lugar na ito, na kailangan natin ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Na tayo ay kailangang manalig, maniwala, magtiwala, at manampalataya sa ating Panginoong Jesus kung gusto natin ang kaligtasan. Okay? So ngayong umaga, tingnan po natin is ang buhay ni Abraham. Next slide, ano tayo nakalagay dyan? So, next slide. Hindi ko matandaan mo yun. The faith of Abraham. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ni Abraham, but more specifically, sa testing ng pananampalataya, ibig sabihin sa pagsubok o testing, exam, quiz, ng pananampalataya. Again, sabi ko nga kanina, yung central theme ng buhay ni Abraham ay umiikot po sa faith at sa pananampalataya. So ano ba yung biblical description ng faith? Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So ibig sabihin ko, ang pananampalataya, sabi sa Tagalog, ang pananampalataya ay titiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin, ang simpler terms po, biblical definition daw po ng faith is trusting something you cannot explicitly prove. Kumbaga, pagtitiwala sa isang bagay na hindi mo kayang patunayan. Ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala na totoo ang isang bagay na hindi mo nakikita. Ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala na totoo ang isang bagay na hindi mo nakikita. For example, kunwari, gravity. Di ba natin nakikita yung gravity? Pero ako, naniniwala ako na mula sa third floor, pag tumalon ako, mahulog ako. Pinaniniwalaan ko yun. Pinananampalatayaan ko na pag tumalon ako sa third floor, mamatay ako. Di ba? Pagkaman hindi ko nakikita yung gravity, I believe that gravity is real. So ano pa ba? Oxygen, di ba? Hindi mo naman nakikita. Pero pag nawalan ka ng oxygen, di ba? Goodbye, Philippines. So, naniniwala ako, may oxygen. Naniniwala ako, may oxygen. Pero hindi ko nakikita. Doon sa emotion, di ba? Sa emotion, di ba natin nakikita yung emotion eh? Di ba? Pero alam natin, I can feel it. Diba? Wow, sige. Ano tayo ngayon? Application. Sa mga mister ng business, tignan niyo yung mga katabi nyo, diba? Pag tinitignan nyo sila, hindi nyo naman nakikita na may puso sa ulo nila, diba? Hindi nyo naman nakikita na kumikinang ang kanilang mga mata na parang perlas. Diba? Hindi mo naman nakikita na yung mukha mo sa puso niya, no? Diba? Pero you believe na mahal mo siya. Hindi mo makita yung feelings, pero naniniwala ka at nagtitiwala ka. So that is faith. No? Similarly, ganun din sa ating Panginoon. Of course, hindi natin nakikita ang Panginoon this time. Diba? Pero tayo ay naniniwala na may Diyos. Amen? Lahat ba tayo naniniwala na may Diyos? Amen. Also, ang faith ay pagtitiwala
Doon sa paniniwala mo na may Diyos. Kung naniniwala ka na may Diyos, magtitiwala ka na may Diyos. Amen? At yun yung dalawang aspeto ng pananampalataya na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kasi kung may mga tao na naniniwala, ay totoo naman na may Diyos. Pero hindi ako nagtitiwala sa Kanya. Di ba may mga ganun? Balat na rin, may mga ganung term na nababasa ako eh. Naniniwala sa Diyos pero hindi pala simba. Diba? Naniniwala sa Diyos pero hindi sumusunod sa Diyos. Naniniwala sila na may Diyos pero yung pagtitiwala nila, yung faith nila, ay hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita sa buhay nila. They just believe it. So yung dalawang yun, paniniwala at pagtitiwala ay partner at dapat laging magkasama. Hindi mo pwedeng paghiwalay. At yung buhay ni Abraham, makikita po natin yung central theme ng buhay ni Abraham ay umikot sa ganitong aspeto na siya ay naniwala sa Diyos at siya ay nagtiwala sa ating Panginoon. Sabi sa scripture reading natin kanina sa Hebrews 11 verse 8 to 9, dahil sa pananampalataya, no? Because of faith, dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon, ang ginawa ni Abraham, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na pinangako sa kanya. Di ba last Sunday, pag-usapan natin ito, yung covenant ng Lord sa kanya. Pero kung inutusan siya ng Lord na umalis sa comfort zone niya, tapos pumunta ka sa lugar, magte-tent ka lang. Di ba? Marami pang masasamang loob sa lugar na yun. Marami kang kaaway. Hindi, di ba? So, it requires faith sa pagsunod. Dahil sa pananampalataya, siya ay naniwala sa Diyos at sinabi sa kanya ng Lord, sinabi ng Lord sa kanya, at siya ay nagtiwala. Of course, kaya sumunod si Abraham. At nakikita po natin yun na sa buhay ni Abraham ay punong-puno ng, actually, pag tinig sa susunod na Sundays, makikita natin na ganito yung buhay ni Abraham, punong-puno ng pagkakataon na itetest yung faith niya. Kung yung buhay niya ay punong-puno, biruin mo, from 75 years onwards to 120 something plus years, di ba? Yung buhay niya po ay punong-puno ng mga circumstances, problema, mga testing of faith, mga suliranin, mga trials ng buhay. Mga pagkakataon or mga chances na binigay kay Lord kay Abraham para siya ay matuto na mas maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. Okay, so alam niyo po kung bakit ganun, bakit punong-puno yung buhay ni Abraham ng testing of faith. And actually, tayo naman eh. Diba? Yung buhay din naman natin ay punong-puno ng testing of faith. Diba? Sino ba rito ang hindi pa nasusubok ang kanilang pananampalataya? Meron pa ba? Diba? Halos lahat tayo at one point in our lives, may konting pagkakataon, hindi ba sa akin, sobrang daming pagkakataon. Some point of our lives, ay tinastan ng Panginoon. So, minsan tatanong po ba kung bakit? Kasi po, mga kapatid, yung mga testing na yan, ng ating pananampalataya, sa mga ganong pagkakataon po, tumatatag, lumalago, at lumalalim ating pananampalataya. Okay? Kahit ano pong circumstances yan na nararanasan natin sa buhay, maganda man yan, or mas madalas, pangit, basta ito po ay may chance na matuto tayo na maniwala at magtiwala sa ating Panginoon sa Kanyang salita. Yan po ay mga testing of faith. Okay? Pagsubok para ang ating pananampalataya ay tumatag. Mga testing ng ating faith para as our faith is being tested, ito po ay magre-resulta ng paglalim, pagtatag, at paglago ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, ang isang tao po ay lumalago ang pananampalataya kapag siya po ay humaharap sa iba't ibang pagkakataon sa buhay na kung saan siya ay natututo na mas magtiwala pa sa ating Panginoon. Ang isang tao pala ay mas tumatatag ang pananampalataya, mas marami siyang pinagdadaan ng pagkakataon na mas binibigyan siya ng Lord na mas magtiwala pa sa Panginoon. Yun po pala yun. Kahit anong circumstances yan na ibinibigay na pinagdadaanan natin, as long as it is teaching us to trust God more, those are testings of faith. Tingnan nga natin sarili natin, late ngayon, no? Kung tayo lumayo, lately ba? May mga pagkakataon ba tayo na nakakaranas tayo na
mas magtiwala sa Panginoon. Amen. Finances. Diba? Pag kinakapos tayo, diba? Pag may sakit karamdaman tayo, pag may mga prayer requests tayo, pag may mga concerns tayo, pag may mga pain tayo nararanasan, emotional, diba? Mga kapatid, those are testing of faith. Binibigay po yan ng Panginoon sa inyo, sa atin, para tayo ay mas matuto na magtiwala, maniwala, at manampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng James 1, verse 2 to 3, mga kapatid, dinuloy mo sabi ni James, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Diba? Ang daling basahin, ang hirap gawin. Diba? Ang hirap basahin. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kasi yung mga pagsubok na yan, yung mga trials and testing na yan, ay nagpapatatag at nagpapalalim at nagpapalago sa pananampalataya natin. Okay? So kung may mga kilala tayo na malalalim na sa Panginoon, diba? Kung may mga kilala tayo na ang tatatag na ng pananampalataya sa ating Panginoon, isipin na lang natin kung gaano kadaming trials and testing of faith ang pinagdaanan nilang upang lumago ang nilang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Tignan niyo yung mga kapatid sa Panginoon na matatag na. Hindi yan tumatag overnight, no? Hindi yan tumatag na, hindi yan instant na nilagyan mo lang na mainit na tubig. Instant mommy, no? Years of testing yan, of trials and problems and tribulation ang pinagdaanan. Bago yan tumatag sa Panginoon. Bago naging grabe yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. And definitely, si Abraham ay punong-puno ng mga ganitong circumstances. Actually, sobrang dami, tumatag ang kanyang pananampalataya. Diba? Sobrang tatag. Kaya nga tinawag siyang father of faith. Diba? One of the patriarchs. Kumbaga, one of the great men of faith in the Bible. Kasi nga, sa dami at sa tindi ng mga pinagdaanan niya by God's grace and by God's promises, siya ay lumago, lumalim at tumatag si Abraham. Sa susunod na panahon, nakaka-excite kasi sobrang nakakatuwa ng mga experiences niya na grabe, na siya ay talagang makikita natin na talagang tumatag ang kanyang pananampalataya through these trials, through this testing. So, yun. So, nakakatawa kasi, alam niyo po, nung tinawag ni Lord si Abraham, hindi naman, sabi ko kanina, hindi naman ang paglago ay hindi instant, no? Hindi yan hindi yan instant mommy. Just add hot water. Just wait for 4 minutes, luto na. No. Ibang faith. So, ang faith, kailangan mong matagal na panahon. Maraming pagkakataon. And si Abraham, nung umpisa po, actually, itong magang ito, pag-uusapan natin yung nagsisimula pa lang si Abraham. At si Abraham po, nagsimula po siyang hindi agad matatag. No? Hindi siya agad matatag yung faith. Makikita natin si Abraham na sa simula ng kanyang buhay, punong-puno ng sablay, punong-puno ng pagkakamali, sala. Makikita natin sa mga unang pagkakataon na tunay nga na tao lang din naman siya. Diba? May kasabihan nga tayo, diba? Tao lang ako nagkakamali. So sa Abraham din, makikita natin na sa mga first, lalo sa umagang ito, makikita natin na sa first part ng kanyang buhay, talagang taong-tao lang siya. Taong-tao din na tulad natin. Makikita natin na kung paano siya, at dahil sa kabutihan ng Lord, makikita natin na sa kanyang pagranas nitong mga testing na to, sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pagsunod dun sa utos at sa promise ng Lord, makikita natin na siya ay lalago. From specific na pagtawag sa kanya ng Lord hanggang sa siya ay mamatay. At hindi natin yung umaga ang instance, makikita po natin sa Genesis chapter 12 verse 10 to 19. So tignan po natin sa story na to, kung saan po natin Bible natin sa Genesis 12, 10 to 19, mahaba po yan. Ang story po niyan ay si Abraham at si Sarah ay pumunta sa Egypt. At tignan po natin na ano yung matututunan natin sa buhay ni Abraham as we face testings of faith in our lives.
So next slide po. Yan, Genesis chapter 12, verse 10 to 20. Actually, 10 to 20. 10 to 20, tama. So ito po ay, pag ito nangyari, si Abraham ay tinawag ni Lord, pumunta sa Kanaan, galing Ur of Chaldeans. Si Abraham ngayon ay nakatira na sa Kanaan. At nakatira lang siya sa mga tent, tolda. So sino man, di ba pag pupunta tayo may nakatent lang tayo. So ganoon lang yung bahay nila. Nakatent lang sila, no? And sabi siya sa verse 10, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan. So doon nakatira si Abraham, si Sarai, sila Lot, lahat ng kasama niya. Ang problema, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan. Dito sa atin, parang hindi pa tayo naka-experience ng taggutom, ano? Kasi kita-kita naman sa natin talagang, di ba? Nagyoko, parang hindi pa tayo naka-experience ng taggutom, no? Pero po kasi taggutom, sige, yan, nagkaroon daw ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis sila Abraham. Si Abraham at naglambay na patimog, okay, patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. So ang sinari nito, nasa Kanaan, nakatira si Abraham. Ngunit nga nagkaroon ng taggutom. Hindi, of course, sabi ko dito sa konsepto ng Pilipino, parang hindi pa tayo nakaranas ng taggutom, ano? Pero ang taggutom po, ibig sabihin po nun, scarcity of food, ibig sabihin, walang pagkain. Yung mga pananim na peste, usually ang cause ng taggutom before na peste, walang ulan, di ba, nasira yung mga pananim, pagtuyo, and syempre, pag nasira yung mga pananim, mga pagtuyo, maapektuhan yung mga hayop. Mamamatay yung mga hayop. And syempre, pag namatay yung hayop, apektado lahat ng tao. So, ibig sabihin, nung time na to, nawalan ng pagkain, ano? And anong ginawa nila Abraham? Dahil taggutom, definitely, syempre, nagugutom sila. Syempre, nagugutom sa damakmak. Sobrang dami ang kasama ni Abraham, no? Kaya ang ginawa nila Abraham, ni Sarah, ni Lot, pumunta sila sa Egypt, pababa. Umalis sila sa Kanaan, sa babal ng Middle East, at pumunta sila sa Egypt, boundary ng Africa, upang doon muna manirahan. So, ang tanong ko po, this is a passage to. Ang tanong ko, ano yung nakikita natin na mali or kulang sa verse na to? Meron ba tayong nakikita ang mali? Or kulang? Or ano ba? Related yun. Related sa pananampalataya. Ano yung kulang natin? Dito sa verse na yun. Sirit. Sirit na, no? So makikita natin sa verse na yan, walang instruction si Lord. Bumaba si Abraham sa Ehipto. Kasi ang sabi ni Lord sa kanya, manirahan ka sa Kanaan. Diyan ka magstay kasi ibibigay ko sa iyo yan. Yun yung sabi ni Lord sa kanya. Ang problema nga, nagkaroon ng tagutom. So anong ginawa ni Abraham? Bumaba siya on his own. On his own accord. Sa ganyang sarili kagustuhan. Walang instruction si Lord na pumunta ka sa... Diba nga ba sinabi si Lord? Pumunta ka sa Ehipto. At doon ka muna manirahan dahil tagutom sa Kanaan. No! Diba? Hindi ganun yung nakita natin sa verse. At number 1, na pag tayo po ay nakakaranas ng testing of faith, next slide po. Unang-una dapat natin i-consider is always wait for God's instruction. Okay? Pag tayo po ay nakakaranas ng testing, ng trials, mga testing of faith, pagsubok sa buhay na nasusubok yung pagtitiwala at paniniwala natin sa Panginoon, unang-una natin, always wait for God's instruction. Antayin natin yung kalooban at nais at yung wisdom ng Lord. Huwag tayong patiuna. No? Nagpapatiuna, di ba? Huwag nating pangunahan ng Lord. Di ba? Bago pa ang lahat ng gawin natin, mag-console, lumuhod at antayin natin yung instruction ng Panginoon, ng kalooban ng Lord sa atin. Again, ang instruction ng Lord kay Abraham ay tumira ka sa Kanaan. Di ba? Nagtagutom. Diba? Siguro logically inisip ni Abraham, gutom na po kami, mababa kami. Siguro gano'n din tayo. Pag may mga testing tayo, di ba iisipin natin logically, ay ito tama. But no.
May pangako ang Lord sa iyo eh. Hindi ba kaya i-provide ni Lord yung pangangailangan ni Abraham? Diba? Kaya i-provide yun ng Panginoon. Ganun din sa buhay natin, as we follow the Lord sa pagsunod natin sa tawag ng Panginoon, the Lord will provide all our needs. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot sa simpleng taggutom. Huwag tayong matatakot sa simpleng kahirapan. Diba? The Lord will provide all our needs. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang pagkatawag. Diba? Hindi naman sila papabayaan ng Panginoon. Diba? Alam nga naman sabi ni Lord, sige, punta ka dyan sa Kanaan. O magkakaroon ng tagutong, mamamatay kayo lahat. No. Hindi naman ganun ng Panginoon. The Lord will provide all His needs, all our needs. Lalo-lalo na mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Actually, ang ganoon kabuti ang Panginoon eh. Kahit na di tayo sumusunod sa kalooban ng Lord, diba? Kahit matitigas ulo natin, kahit nagre-rebelde tayo sa Panginoon, si Lord pa rin nagpo-provide ng pangailangan natin. How much more kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban? How much more yung blessing, yung provision, yung protection, yung guidance, yung wisdom, yung knowledge, yung favor ng Lord sa ating pagsunod sa tawag. Of course, dahil sa circumstances, dahil sa tagutom, nag-desisyon si Abraham na pangunahan si Lord. Of course, nakikita natin dito, no, na tao lang din talaga si Abraham, mahina. Nakikita natin na kahinaan at kawalan ng pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Of course, tayo rin guilty sa mga ganitong pagkakataon na pinangungunahan natin ng Panginoon. Actually, ilang beses na tayo napahamak sa buhay dahil pinangunahan natin ng Panginoon. Diba? Ang hirap mag-amen, ano? Amen. Kasi totoo eh. Ilang beses mo nang pinahamak yung sarili mo dahil pinangunahan mo si Lord. Mga kapatid, sa bawat testing of faith natin, dapat inuuna natin kumonsulta, lumapit sa Panginoon, lumuhod at manalangin, saliksikin ang kanyang salita upang malaman natin, humingi ng gabay at ng wisdom sa Lord upang malaman natin ang kanyang kalooban. Ganun na dapat natin gawin, kaya huwag matigas yung ulo. Actually, kaya nagiging problema lang kasi minsan mainitin tayo. Diba, gusto natin may solusyon agad. Andiyan agad yung kailangan natin. Diba? Matitigas ulo natin. Gusto natin, walang problema. Diba, minsan pag may pangailangan tayo, minsan lalapit tayo sa 5-6. Kasi mabilis lang. Nakamotor pa. Nakamiyo. Ang bilis. Di mo lang maintindihan yung lingwahe kasi nag-aarabo talaga. Yes, yun. Maglolo at mangungutang. Ano ba? Kapag may mga pangailangan tayo, hindi ka muna nanalangin sa Lord. Nauna yung loan. Diba? Yung mga bangko pa naman, ang bilis pag loan. Pero mas mabilis dapat si Lord eh. Diba kung may pangailangan tayo, luhod agad. Lord, ito po pangailangan ko. Dahil sa dami ng shopping, in-order ko bang tapo. O, ikaw rin talaga nagpahamak sa sarili mo. No? Ito sa mga ganitong testing of faith, diba? Lumapit muna tayo, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos na nagpo-provide ng mga pangailangan natin. Pag may sakit at karamdaman tayo, minsan albularyo pa yung pupuntahan mo. Albularyo ngayon, online. Diba, nakakita ko sa Facebook, seryoso. Albularyo, PM for increase. Grabe, akala ko sa mga ano yun, baryo-baryo. Pero na pala dito, Quezon City. Grabe, di ba? Mas pipili ka pa sa Quiapo, order ka. May Shopee pa, grabe talaga. Kung may sakit at karamdaman ka, kung agad pupunta, ang bira naman. Doon ka pa sa Shopee, no? Ano to? Ugat ng cobra. Kung saan tayo pupunta pag may sakit, pupunta tayo sa Facebook drugstore. Search natin Google, bakit sa YouTube, anong sintomas na masakit at nag-iira. Ganun eh. Nauuna pa yun eh. Diba? Kung saan tayo pupunta, hindi natin pinuuna na manalangin sa Diyos na nagpapagaling art, Jehovah Rapha. Pag may mga problema at suliranin tayo, kung sino-sino sinusumbungan natin, di ba? Kung sino-sino hinihingan natin ng payo. Hindi ka muna manalangin sa Lord. Hindi ka muna humingi ng payo sa Panginoon.
na may kapangyarihan na ayusin ang buhay. Preach nga natin sa sarili natin, huwag mong pangunahan ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. So pag may mga testing tayo, matuto tayo na pag nakakaranas tayo ng mga trials of faith na pinagdadaanan natin, matuto tayo na huwag pangunahan ng Lord at unahin at nahanapin natin ang instruction ng ating Panginoon. Of course, kasi dahil testing ito ng faith natin, si Lord din ang nag-aalaw nito, at siya din ang magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge and strength and provision para mapagtagumpayan. So unang-una, na lagi natin tatandaan, when we're experiencing testing of faith, always wait for God's instruction. Verse 11, so ito na, bumaba na sila, no? Galing Kanaan, pababa na sila, marami sila. Bumaba na sila Abraham, Isaac, kasama asawa niya, at yung mga sila Lot, iba pa. Nang malapit na sila sa hangganan, sa border ng Egypt, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Dapat ng emotion. Sarai, napakaganda mo. O, dahil tayo, application tayo. Yung mga tatay, harapin nyo nga yung misis nyo. Alam nyo naman na, advocate ako ng marriage. Harapin nyo ang misis nyo, no? Sabihin nyo, harapin nyo, tignan, alam nyo, bibiro ako. Yan, tignan nyo sa mga mata. Sabihin nyo sa kanila. Sabihin nyo yung pangalan nila. Pakakinig. Pangalan ba lang nakakakinig yan, no? Sabihin mo yung pangalan niya. Seryoso ako. Sabihin mo yung pangalan niya. Napakaganda mo. Sabi mo sa kanya, Marila. Kasi totoong mga tao to sila, Abraham eh. Diba? Sabi niya kay Sarai, pababa sila ng Egypt. Napakaganda mo. Mamaya sa kaya may application tayo kasi dapat lang, di ba, mga tatay, mga asawang lalaki, yung misis nyo na yan lang ang pinakamaganda sa inyo. Mula ngayon hanggang mamatay kayo. Okay? Yan ang inyong marilan. Yes. Kaya may application tayo na. So yung statement na yan, yung maganda si Sarah, mamaya makita natin, no? Bagamat matanda na siya, 65 years old plus na si Sarah, mamaya makita natin na siya ay totoong maganda. Tulad ng mga misis nyo. Verse 12, kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sabi ni Abraham, sasabihin nila, asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Okay, no? Okay. Verse 13, ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Verse 14, nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarah. Verse 15, nang nakita siya ng mga pinuno nito, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Okay, so totoo nga, legit nga na maganda si Sarai. Pero 65 years old, maganda pa rin. O tingnan nyo yung mga misis nyo. Ganyan ang itsura ni Sarai. At pangalawa po, na pwede natin matutunan sa mga verses na yan, pag tayo ay nakakaharap ng trials and testing o mga pagsubok of faith. Pangalawa po is, next slide is, do not be afraid. Okay? Huwag daw tayong matakot. Pag tayo po ay nakakaranas ng trials and testing of faith. Actually, ito si Abraham, iba yung kanya kasi hindi man iba. Pero dahil pinangunahan mo ang Panginoon, di ba? Ito ngayon, another testing of faith. Dahil pinangunahan mo ang Panginoon, ito ka na naman ngayon, panibagong testing of faith. Naman. This time, natatakot siya para sa buhay niya. Kasi nga, dahil napakaganda ni Sarai, which is legit naman, kasi nga, nakita natin na kinuha siya ng mga Egyptian at dinala sa palasyo, di ba? Nagkaroon siya ng fear.
nagkaroon siya ng takot. At nung binabasa ko po ito, hindi ko maiwasang maisip, nung bago siya magdesisyon, hindi niya naisip na gano'n yung mangyayari. Diba? Sa kanyang pagpapatiuna, dahil iniiwasan niya, gusto niya iwasan yung problema. Pagdating niya, another problem, ano naman, dadatnan niya. So di ba ganun tayo madalas pag may mga testing ang Lord sa atin? O pinangunahan mo si Lord, tapos biglang nagkanda, loko-loko, di ba? Lahat ng bagay, pumalya, southward ang pangyayari, di ba? Ano nangyari sa atin? Nagkukumahong, natatakot, nababalisa, nangingina. Diba? We are afraid. And actually po, natural response po yun ng tao. Because of sin, dahil sa sinful nature natin, kumbaga yun yung naging natural na response natin sa mga bagay o sitwasyon na wala tayong control. Okay? Dahil yung sa sinful nature natin, dahil wala tayong kakayanan na baguhin yung sitwasyon, nagkakaroon tayo ng fear. Natatakot tayo na baka mas lumala pa. Diba? Yun yung fear natin eh. Mas lumala pa yung problema. Ano pa yung fear natin? Mas mawalan tayo. Mas magkasakit tayo. Matalo tayo. Diba? Pamatay tayo. Yun yung mga fear natin. So ito yung response na to ni Abraham. And I believe response din natin madalas is response ng flesh natin. Ng ating sinful nature. Dahil limitado lang tayo, dahil marami tayong pahinaan, dahil marami tayong hindi alam, we are finite, we are limited. Kaya pag may mga ganitong circumstances, nanghihina at natatakot tayo. Pero interestingly mga kapatid, alam niyo po ba, na ang Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanyang salita is, do not be afraid. Do not fear. Huwag kang matakot, mabalisa, huwag kang magulumihanan. Yung term po, yung word na do not be afraid or fear not is mentioned in the Bible 365 times. Pag tinignan po natin ang Biblia natin, 365 times sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, fear not, do not be afraid. At ang madalas pong interpretation niya, kasi di ba 365 days, 365 times sinabi ng Lord. Ilang araw meron sa isang taon? 365 days. Ito, di ba? So parang sinasabi ng Lord, araw-araw, huwag kang matakot. May isang do not be afraid na salita ang Diyos sa iyo, araw-araw. Hindi mo ganun ang sinasabi ng Lord sa ating ganun ang gusto niya ipakita sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay huwag matakot. Lalo na tayo na pag tayo ay dumadaan sa mga trials and testing of faith natin, sa mga panahon na tinuturuan tayo ng Lord, sa mga panahon na minumold tayo ng Lord, sa panahon na nais ni Lord na lumago, lumalim at tumatag ng ating pananampalataya, do not be afraid. Sabi mo nga sa katabi mo, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang maglulumihanan. Sabihin mo, seryoso. Kasi this is the purpose natin dito is to encourage one another through the Word of God. Huwag kang panghilaan ng loob. Sabihin mo sa kanya, sabihin sa katabi nyo, do not be discouraged. Lagi po natin tatandaan na nais ng Lord sa mga ganitong sitwasyon ay matuto tayo na mas maniwala at mas magtiwala sa Kanya. Kaya nga sabi ni Lord kay Joshua sa Joshua 1 verse 9, di ba? Sabi ni Lord, have I not commanded you? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Be strong and courageous. Maging matatag at matapang. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be discouraged. Huwag kang mapanghinaan ng loob. For the Lord your God will be with you wherever you go. The Lord is with Abraham. The Lord is with Joshua. At sa lahat po sa atin ngayon, the Lord is with us. Kapag may mga testing po tayo ng faith natin, mga kapatid na pinagdadaanan, do not be afraid. The Lord is with you. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Nawa maging buhay sa atin ito. Kung lalabas man tayo sa church na to, kahit yun lang yung matandaan natin, huwag kayong matakot. The Lord is with you. Kasama natin ang ating Panginoon. Verse 16, dahil sa Kanya,
Mabuti dahil kay Sarai, kasi nga maganda, akala nila kapatid ni Abraham. Mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abraham. At binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo, at mga alipin. So, ibig sabihin, kumbaga, nakita ni Faraon, maganda Sarah, kukunin niya ito, bilang asawa niya, at binigyan niya ng danyos, no? Ng regalo, si Abraham. So, ganoon po sa Asian Times. Verse 17, dahil dito, pinahirapan ni Yahweh ang Faraon, yung king. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Verse 18, kaya si Abraham ay tinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Verse 19, ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Verse 20, utos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ariman. Pangatlo po na pwede natin matutunan when we are facing trials of or testing of faith. Pangatlo pong katotohanan na dapat natin matutunan sa mga testing na yan, God is in control. Okay? Ibig kong sabihin sa Tagalog, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng nangyayari. So sa sitwasyon na ito ni Abraham, yun nga, nagandahan ng Faraon kay Sarai, kaya kinuha niya ito bilang maging asawa. So kapalit ng mga material blessing ng mga hayop. Pero pag ano ba? Kasi po, yun na, kinuha ka niya na maging asawa, si Sarai. Pero pag yun po ay nagkatotoo, kunyari talagang naging totoong asawa ni Faraon, si Sarai, pwede naman kasi emperor, hari siya, pwede niyang gawin yun. Diba? Kung yun po ay nagkatotoo, hindi po mafulfill yung covenant ng Diyos kay Abraham. True Sarah. Kasi diba ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng descendants, maraming anak, maraming apo, maraming, kumaga, great nation. At ang pangako na yun ay through Sarai. Nabaog. Okay? So pag nakuha nga naman, naging asawa ni Faraon, di ba? Nakita natin na may contradiction sa covenant at sa promise ng Lord. Kaya nakakatuwa. Si Lord mismo yung gumawa ng paraan, di ba? Para may ayos at may balik yung tama. Yung maling ginawa, yung naggulo-gulo, di ba? Nagkanda, may term nga sa hirap ko, nagkanda leching, dahil sa pagkagagawa at kahinaan at kawalang pananampalataya ni Abraham, si Lord din yung gumawa ng paraan para ayusin. Diba? Ito naman si Abraham, kung kinuha yung asawa niya, sige, gawin mo. Okay na itong mga tupa. Diba? Kung natupa, sa tadyakan asawa mo, pababayaan mo, bibigay mo sa iba. Diba? But in those testings niyo, sa kahinaan ni Abraham, sa kawalan niya ng prinsipyo, sa takot niya, God is in control. Ang Lord pa rin ang gumawa ng paraan. Ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya ng mga sakit. Diba? Nagpadala siya ng mga sakit sa Faraon. Kasi nga, ayaw ng Diyos yun. Hindi na iaalaw yun. Na si Sarah ay mapunta sa ibang asawa. Kasi yun yung covenant ng Lord kay Abraham. Sa sitwasyon na yun, we can clearly see that God is in control of everything. Ang Diyos ang may control. Kahit maniskarel, kahit tayo yung nagpahamak ang sarili natin, kahit sunod-sunod yung mga pagkakamali natin. Mga kapatid, lagi yung tatandaan, God is in control ka. Ang Diyos pa rin ang naghahari. Sa testing of faith na ito na naranasan ni Abraham, at halos this point, diba? Bagsak na bagsak si Abraham. Sabi mo, sarap ito. Pero andun pa rin yung kabutihang loob ng Diyos na hindi niya pinabayaan si Abraham. Hindi niya pinabayaan si Sarai. Andun pa rin yung sovereign power ng Diyos na hindi niya hinayaan na maliskaril yung magandang plano at balak na sa buhay. Nandun yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming descendants sa pamamagitan ni Sarai. God is in control, siyang gumawa ng paraan. Para may balik din, biruin mo,
Si Lord yung gumawa ng paraan. Si Parao na, biro mo sino dito ang kayang kumuha ng babae sa hari. Gera yun. In ancient times, pag may gusto kang kumuha ng babae sa ibang kaharian, gera ang gagawin mo. Pero dito, di ba, yung si Parao mismo, ang nagbigay, o yan na, sige na, malis na kayo. Inutusan pa niya, no? Hinatid pa ng mga, sa verse 20, hinatid pa ng mga kawal. Turuin mo yun, problemang ikaw ang gumawa, si Lord yung gumawa ng solusyon. At diba tayo rin, laging ganyan, madalas tayo nakakaranas yan sa mga testing of faith, sa mga panahon at pagkakataon na wala tayong magawa, diba? Andun ang Panginoon na kumikilos ang Lord. Andun ang Lord na nagpo-provide. Andun ang Lord na nagpapagaling. Andun ang Lord na gumagawa ng paraan. Ang Lord ang gumagawa ng schedule, ang nag-aayos ng mga lahat-lahat. Magugulat ka, ito na, ito yung solusyon. Kasi nga, God is in control sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Siya ay makapangyarihan. So, ibig sabihin, walang kahit anong bagay na hindi niya kayang gawin. Walang bagay na hindi, alam mo, uy, na-miss ko, no. Lahat yan alam ng Panginoon. Siya ang may alam at may hawak ng lahat. At ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Walang makakaarog sa kanyang karunungan, sa kanyang katwiran at sa kanyang kapangyarihan. Kaya po tayo mga kapatid, pag tayo nakakaranas sa mga trials, testing, kailangan lagi natin tatandaan that the Lord is in control. Kaya nga, di ba, huwag tayong matatakot. Huwag natin pauunahan ng Diyos. Kasi He is in control. Siya yung may hawak. Diba? Sabihin nga sa sarili natin, God is in control. God is in control of my situations. Mga kapatid, hindi ko mahal na may pinagdadaanan nyo, hindi ko alam mga trials and testing na pinagdadaanan nyo ngayon, lahat tayo merong pinagdadaanan. But this is an encouragement to each and every one of us. The Lord is in control. Matuto tayo ng maniwala at magtiwala sa Kanya. Kung kinakapos tayo ngayon at nakakaranas ng taggutom, God is in control natin. Kung natatakot ka dahil hindi mo alam yung mga susunod na pangyayari sa buhay mo, mga kapatid, God is in control. Kung nag-aalala ka sa future mo, sa future ng pamilya mo, sa kinabukasan nyo, mga kapatid, God is in control. Kung may pinagdadaanan ka at wala kang magawa, you are powerless, wala kang magawa, kundi umiyak, magbukbok, mga kapatid, God is in control sa bawat sitwasyon. Ang lagi po, pag natutunan po natin sa puso ng isipan natin, sa buhay natin yung katotohanan na ito, kahit na kung harapin natin trials and testing, may kapayapaan tayo. Kahit anong harapin natin problema at pagsubok, pag alam natin sa puso natin, pinaniniwalaan, pinangahawakan at pinagkakatiwalaan natin that God is in control, magpagtatagumpay natin. Kapag natuto tayo na mas maniwala at mas magtiwala sa Diyos, mas maniwala at mas magtiwala sa Kanya, lalago tayo sa ating pagkakas. Lalago tayo, lalalim tayo sa ating pagkakas. Kaya nga po ako lagi ko pong sinasabi, bahala na si Lord. Kasi, total, siya naman talaga ang bahala sa lahat. Amen. Pag sinasabi natin, bahala na si Lord, tugtungan natin. Kasi total, si Lord naman talaga yung bahala sa lahat. Sa mga pagkakataon na ganito, that we are tested, we are experiencing trials and testing of faith, God is in control. Sa panahon na sinusubok ang ating pananampalataya, tulad ni Abraham, matuto tayo na laging mag-consult, tumulog, manalangin, lumuhod, saliksikin ang ating Panginoon. Dahil siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. At siya na nakakaalam kung paano susolusyonan yung mga problema at sulit. Matuto tayo na huwag matakot. Do not be afraid dahil hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Pagkaman tayo ay madalas na hindi tapat sa Kanya, the Lord is gracious. Dahil siya ay laging tapat noon, ngayon at magpakailan.
At hindi niya tayo pababayaan sa kahit anong sitwasyon. Matuto tayo na maniwala at magtiwala sa Kanya dahil siya talaga ang may kakayanan at kapangyarihan sa lahat ng bagay. At nawa, sa testing na ito, nakita natin sa testing na ito ni Abraham, testing of his faith, makikita natin na kumikilos pa rin ng Panginoon. Mga kapatid, ganoon din sa buhay ng bawat isa. Sa mga experiences, sa mga trials, sa mga testing of faith natin, sa mga pagkakataon na binibigyan tayo ni Lord ng chance na matuto pa na mas maniwala at magtiwala sa Kanya. Nawa tayo ay mas manalig, maniwala at manampalataya pa sa ating Panginoon. Tayo po natin tumayo at tayo po ay Panginoon, pinupuri po namin kayo. Pinapasalamatan muli sa umaga ito na pinipuli po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming narinig na hako sa buhay niya. Matunay na, Lord God, nakita po namin na napakahalaga ng pananampalataya sa buhay namin. Napakahalaga na kami ay naniniwala at naniniwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng areas ng buhay namin, sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon, sa lahat ng experiences na nararanas namin, Lord. Help us, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan mo kami, Panginoon. Sa kapangyarihan at sa gabay ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa amin. Ang dalangin po namin, Lord, turuan mo kami na mas maniwala at mas magtiwala pa sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na pag numaranas kami ng mga testing na Lord God, panghawakan namin ang iyong salita. Panghawakan namin ang iyong mga pangako. Panghawakan namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nakakaalam at hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Lord, panghawakan nawa namin na ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot sa amin. Lord, panghawakan nawa namin na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago ngayon, bukas at magpakailan. Teach us, O Lord. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami na manali, maniwala, manampalataya, ng mas matindi pa, Panginoon. Help us, Lord. Help us, Lord God, that our faith will grow deeper, na mas tatatag ang aming pananampalataya, mas lalago ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pag-pray natin, nawa sila ay as they face testing of faith, ay nawa samahan sila lagi ng Panginoon. May you trust in the Lord more. Also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Panginoon, muli pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa umaga. Maraming salamat sa iyong salita na aming narinig. Tunay nga na dalangin po namin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Ito po ay maging buhay sa buhay ng bawat nila sa amin.
Lord, sa aming masumunod yung pag-iwahiwalay, ang dalangin po namin ay lagi niyo po kaming samahan, Panginoon, sa buhay na to, Panginoon, na puno ng trials and testing of faith, O Lord. Turuan mo kami na mas maniwala, mas magtiwala, at mas manampalataya pa sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang naging sumama sa amin. Once again, we declare that we love you, Father God, that we love Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Salamat sa pagpapalagay natin. Oh,